Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Salmang panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung congressman po na nanonood ng sabong. Habang congressman. Sabi ko nga kanina sa Birada Agila, siguro mabuti na rin yun na ang pinanonood niya yung sabong. Hindi po siya, hindi yung chiching. Tukoy na po. Hindi ko naman sinabing chick boy to si kahit bagotilyo. Iba yung mga bagotilyo no? Dalawa lang po yan eh. Is either chiching chick boy ka o sabungero. Hindi po maiwasan ng pagsasabong. Bossing? Nakakatawa eh. Inip na inip. Inip na inip sa gawaing pang-congressman. Kaya nagawa po, no? Umamin naman. Yung congressman na to. Pag-uusapan din po natin, ito pong ano ba mga nilagay ko? Dahil si Erwin Tulfo po. Hanggang ngayon, no, lahat na po ng tao ay tanggap na po yung panyanyari na hindi na po matutuloy dahil nagpasya na po yung Supreme Court. Gusto pa rin pong matuloy yung impeachment. Yung katwiran niya po ang hindi kapanipaniwala no? Dahil gusto raw po ng tao. Okay. Pag-usapan din po natin, ito po, nagtataka po ako sa ang laki pong balita yung kay Toby Chanko, no? Ang laki po ng balita na yan kung bakit po yung expose niya kay Martin Romualdez. Nagtataka po ako. Again, paulit-ulit na lang po itong nangyayari, no? Bakit po tila may blackout na naman yung malalaking dyaryo, yung mga malalaki pong network, television network? Bakit po may news blackout? No? Pinag-uusapan na po ito sa buong social media. Bakit po sa mga malalaking media outlet, malalaking broadcast media, malalaking print media, hindi nyo po yata, nakalimutan nyo po bang itapik? Sa tingin nyo ba walang interes yung tao dyan? Yan yung problema natin dito sa mga media na to. No? Ang lalakas po nilang magsalita ng fake news. Ang lalakas po nilang mangantyaw sa mga, kala mo sila yung taga-Pamandila no? Grabe po talaga. Basta ba tungkol kay Martin, hindi nyo po talaga ibabalita? Diyan po kayo napupulaan ng mga tao, no? Tapos nagtataka kayo, bakit yung social media, kahit na paulit-ulit na po ako rito, uulitin ko pa rin. Nagtataka kayo, bakit sa social media naniniwala yung mga tao? Paano nagtatago kayo ng balita? Hindi ko po sinasabi na perfect yung social media. Marami po sa social media yung fake news talaga. Pero sa social media na rin po nakikita ng mga tao yung mga itinatago ninyong balita. Bakit po pag si Martin po ang apektado? No? Congressman yun, no? Ine-expose. Yung pork barrel ni Martin, bilyon kung hindi man trilyon. Napatunayan po na all this time yung sinasabi ni BP Sara na kontrolado ni Martin at saka ni Saldico. Hindi Saldiño, Saldico. Napatunayan na tama yung sinasabi ni BP Sara all this time. Na sila may control ng budget. Budget po ng Pilipinas, hindi po budget ng Kongreso.
Bakit hindi nyo po binabalita? Mainstream media. Ang tinding expose niyan. Sa totoo po, no? Noong araw, ang mga expose, nalalaman namin. Headline sa dyaryo. Tsaka pag-uusapan ng tao. Dito po, sa congressman na mismo, kasamahan na ni Martin na nag-expose sa kanya. Ayaw niyong talakayin. Ang malaking tanong, bakit? Bakit ayaw niyong talakayin? May mga takip ba ang mga mata ninyo? Hindi nyo nakikita? Hindi nyo ba nakikita? May mga nakatakip ba sa mata nyo? May mga nakatakip ba sa mga tenga nyo? Hindi nyo naririnig? Tapos, hihingi kayo ng ano, anong tawag dyan? Hihingi kayo ng ewan ko kung ano hinihingi nito sa mga tao na bakit daw hindi na naniniwala sa kanila. Kaya hindi na naniniwala sa inyo dahil ayaw ninyong talakayin yung totoong balita. Speaking of congressman, tukoy na po. Tukoy na po yung congressman na nanonood ng isabong habang nag-messation. Ito po ang pangalan po ng congressman na yan. At umami naman, no? Ang pangalan po ng congressman ay si Congressman Nicanor Briones, Agap Party List Representative. Pero ito po ang ang katwiran niya. Okay. Sabi po ni Nicanor Briones na nagkataong bigotilyo. Matindi si Kong eh. Kong, kumusta naman bagote natin dyan? Pambroch ba yan? Pambroch? Antindi mo, Kong. Dilib ako sa'yo. Ise-segue natin yan kay Nanay Christy mamaya. Kulang kayo. Okay. Hinahanap ko po talaga eh. Alam niyo po kung ano man na nakita kong binabalita nila. Nanay Christy Fermin. May warrant of arrest dito kay Bea Alonso. Tindi. Wala naman ako sinabi mang Kanor Nicanor. Kayo naman, no? Nicanor Briones. Wag, pero malamang ang palayaw niyan, Kanor, di ba? Nicanor eh. O kaya Nick. Dalawa lang ang palayaw niya. Nick o kaya Kanor. Pero dahil may bagote. Ito po ang katwiran niya. Kapit po kayo. Sabi po ni Nicanor Briones, hindi ako nag-iisabong eh. Niwala akong transfer online. Meron lang nag-message sa akin na gustong mag-invite sa traditional sabong. Hindi naman ako interesado. Hindi raw po siya interesado. Alam mo, kung pag hindi ka interesado, ginagamitan po ng swipe, di ba? Isa swipe mo hindi ako interesado dito. May nagpadala sa akin. Ano to? Isabong? Swipe na kagad yan. Ayaw nyo eh. Kayo naman, no? Yung itsura nyo. Engross na engross kayo. Engross na engross po kayo, congressman eh. Sasabihin nyo hindi kayo interesado? Huwag naman ganun. Sabihin nyo na lang na hindi kayo tumataya. Ngayon, kung nagustuhan nyo lang na manood,
Imposible po, no? Na mahilig kayo manood ng sabong na wala kayong hilig. Ikaw talaga, oh. Hindi interesado pero totok na totok ka. Makukunan ka ba ng video? Kung biruin mo, makukunan ka ba ng picture? Biruin mo, oh, kung, oh, ha? Sa tagal ng pagkakatitig mo, nakunan ka na ng video, wala ka pang kaalam-alam. Hindi. Okay, punta na po tayo sa medyo mga seryosong balita. Naghamon po si Larry Gadon, no? Kasi po, nakita na natin kanina, alam nyo natin yan. Bagamat tayo po ay hindi naman tayo fully convinced na dapat sampahan ng reklamo yung pero sa isang banda, maganda na rin na nagiging aware tayo, di ba? Kasi kung ako lang, hindi po ako mahilig sa mga salitaan lang eh. Na pwede naman sagutin yan. Pero maganda rin po yan. Naging aware tayo na hindi po pwedeng basta-basta banatan ng kung sino-sino yung Supreme Court. No? Kaya po, yung pong kaso ni Larry Gadon, kaya ay ni Attorney Topacio kay Larry Gadon, pabiro po na nagpahayag si Larry Gadon na mag-duet na lang sila. Mag-duet ba yung sinabi? Mahirap na magkamali tayo. Siguraduhin lang natin. Ayan po. Sing off pala, hindi pala duet. Duet ano kayo, yung magbe-blending eh. Yung sing off po, yung contest na lang, pagalingan na lang tayong kumanta. Ayan. Bagamat sabi po, sinagot po yan ni Topacio na bagamat kakilala niya raw si Gadon at kaibigan niya, at magkasama silang nagko-concert, hindi raw po to dapat gawing katawa-tawa itong demanda niya. Dahil ito po, ayon po kay Topacio, I am an officer of the court. Katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng kataas-taasang hukuman. Yan po. Kaya po, tinabla po ni Topacio, ito pong kasi kung anong uso naman Gadon, porkit nagkakahamunan ng boxing, kayo naman sing off. Tablado po, hindi raw po dapat to gawing katatawanan ni Gadon. Kaya po may bawi po si Gadon eh. Ang sabi po ni Gadon, ibinulgar niya po na ito naman po palang daw si Topacio, marami naman pong sa mga hinawakan niyang kaso na natalo siya. Hindi ko po alam kung ano po connection eh. Marami naman daw na hinawakan ni Topacio, nakakulong ngayon yung mga kanyang kliyente na wala na kapag-asa na makalabas ng kulungan. Immaterial po yun. Yung atake nyo, Gadon, masyado mong pinersonal eh. Kaya kanya dinimanda dahil sinabihan mo na tuta ng mga Duterte yung Supreme Court. Kasiraan po yun eh. Kung lahat po talaga i-allow natin na magsalita po ng kung ano-ano laban sa Supreme Court, una, hindi naman po mga politiko yan eh. Hindi po sila nag-engage talaga sa mudslinging. Hindi po sila makakabawi ng gano'n. Sa mga politiko po, okay lang yan. Kasi politiko, sanay naman sa ganyan eh. Pero alangan naman bumawi yung Supreme Court. Imagine niyo po, kung ang babawian ng Supreme Court, yung salitaan lang din. Kaya dapat iba po yung pagtingin natin. Parang ano po yan, parang mga pari, no? Sa bagay, yung mga pari, binabanatan din natin. Sarap. Sarap po magkape, no? Okay, punta na po tayo. Mamaya na po mga katanong, Punta na po tayo rito kay Erwin Tulfo.
Ito talaga makikita nyo po, no? Si Erwin Tulfo, kung anong uri po siya ng mambabatas, no? At sino po ang kanyang pinaglilingkuran talaga. Ayon po kay Erwin Tulfo, tuloy na natin. Matapos po magdeklara yung Supreme Court na ang impeachment complaint ay unconstitutional, biglang sasabihin ni Tulfo, tuloy na natin. Ayan. Ito yung katwiran. Dahil hinihintay na ito ng publiko, tuloy na natin at nag-iintay na yung mga tao. Ano pong katwiran yun, Mr. Senator Erwin Tulfo? Dinidisregard nyo na yung batas. Sa bagay, di ba? Nag-dual citizen nga kayo. Ano ba nangyari na talaga sa kaso niyan dun sa pagpapanggap? Yun po yung problema pag nakakasanayan yung paikutan yung batas eh. No? Supreme Court na po. Alam nyo, sa totoo lang po, ang mga tao pong makakaisip niya na tuloy na natin. Kahit ba sabihin, hindi nyo po ba naiisip, Mr. Senator Tulfo, na nagpasya na po. Nagpasya na po yung Supreme Court. Ang sabi po na Supreme Court, ang sinasabi na naiinip na yung tao, nag-aantay na eh. Ang hilig nyong gumamit ng tao. Sino ba yung sabi nyong tao? Nagbubunyi na nga po yung mga tao na hindi na matutuloy. Sino po ba yung taong sinasabi mong naiinip? Baka naman yung amo mo yan. Mr. Senator Tulfo, baka yung amo mo yan, yung naiinip. Yung amo mo na hindi marunong lumaban ng may kalaban. Yung amo mo na lahat ng laban walang kalaban. Hindi po bida-bida to. No? Ang tingin ko dito, nangangamuhan. Kung anong gustong ipagawa sa kanya ng amo niya, yun yung ginagawa. Hindi nyo po ba kilala yung Supreme Court? Wala po ba talaga yung pagtanaw sa batas? Sa bagay, kung nakakalusot nga kayo palagi, Erich, ano na nga yung ginamit niyang pangalan? Erich Sylvester Tulfo. Hindi nyo nga may paliwanag yun eh. Alam nyo po, minsan sanayan yan eh. Pag ang tao sanay na iniikutan lang yung batas, wala po talagang pakundangan yan. Ituloy na natin, naiinip na yung tao. Sinong tao? Sinong mga taong gustong ituloy? Alam niyo ibig sabihin? Sinabi na nga ng Supreme Court, mali, unconstitutional. Para mas madali mong intindihin, Senator Tulfo, illegal. Ang ibig sabihin po na unconstitutional, illegal. Bakit mo ipagpipilitan na ituloy? Porket may naghihintay. Sino naghihintay? Asan yung naghihintay? May nagrarally ba? Marami? Kung totoo yung sinasabi nyo yung mga tao, tao kayo na tao, mamamayan, taong bayan. Asan yung taong bayan? Pangit po na ano yan. Hindi po porket may karanasan kayo na umiikot kayo sa batas. Iniikutan nyo yung batas, ipinagpapalagay nyo na dapat ganyan ang gawin ng mga Pilipino. Kami po law-abiding. Wala po kayong karapatan na gumawa ng batas kung hindi po kayo marunong gumalang sa batas. Bakit ba dong? Batas ba yun sa Korte Suprema? Anong batas ba yung Korte Suprema? Sila ang ultimate na nag-i-interpret ng saligang batas at ng mga batas.
May katwiran pa siya eh. Even the spokesperson of the BP said, "We're ready. We will prove that the BP did not violate the Constitution." Oh, yun naman pala eh. Pwede nyo naman patunayan. Gusto mo palang usigin yung BP. Gusto mo palang usigin, di magsampa ka na reklamo sa normal na korte. Eh kung matuloy nga yung judge ka dapat hindi ikaw nagpapahayag niyan eh. Takantaka ako dito sa mga senador eh. Mas masigasig pa sila. Tignan nyo yung mga prosecutor. Ginagalang namin na Supreme Court. Kaya sila nag-memorandum, may lang sila. Motion for reconsideration. Marunong silang gumalang sa ligang batas. Sila na yung sinabihan na ang Constitution na lang ginawa. Ito si Erwin Tulfo, hindi ka naman kasali dyan eh. Susunod lang kayo sa Supreme Court. Hindi naman kayo prosecutor. Hindi naman sinabi na Supreme Court na mali yung ginawa nyo. Correct si Amik. Yan pong mga ruling ng Supreme Court, yan po yung mga pag-aaralan ng mga future abogado at ng mga abogado mismo. Dagdag po yan sa batas ng Pilipinas. Ano po bang tunay na ugali na hindi nyo pa naintindihan sa mga Tulfo? Ganyan na po ang ugali ng mga Tulfo noon-noon pa. May sarili po silang interpretasyon sa lahat ng bagay. In fairness po sa kanila, wala naman silang binago. Wala po silang binago sa kanilang sarili. Ganyan na sila noon. Si Tulfo po, kilala na natin na Julalay ni Martin Romualdez. Ano ba sinasabi nyo, nagbago na sila? Hindi po sila nagbago. Nagbago na yung pananaw natin sa kanila. Na-realize natin na itong mga to, pangmaliitan, pangbarangay, instant justice ala barangay. Di ba ganyan? Mga away pamilya, mga hindi nababayaran yung binabayaran yung SSS. Di makaintindi ng Supreme Court ruling. Kesyo daw, sinabi daw na kahit ano pa po ang sinabi na spokesperson na handa sila. Alam naman sabi na spokesperson, hindi kami handa. Eh, ang sinabi, handa naman daw yung sabi daw na spokesperson ng BP, handa sila. Alam naman sabihin ng spokesperson na, handa po ba kayo? Pag tinanong yung spokesperson, handa po ba kayo sa impeachment? Hindi po kami handa. Ikukot mo yun? Ikukot mo yung spokesperson para sabihin na dapat ituloy na yung impeachment? Eh, tinanong eh. Handa po ba ang vice? Handa po kami. Porket handa, ituloy na. Naknang tinapay, oh. Minsan gagamitin nyo rin yung utak nyo. Alam nyo, yan yung problema eh, di ba? Yung projection nyo, napakalaki. Magna-number 1 na senador. Yung kapatid niya, magiging presidente ng Pilipinas. Pero kada buka ng bibig ninyo, dismayado ang mga Pilipino. Ngayon ba may nag-iisip pa na maging presidente si Tulfo? Wala kayong pinag-iba kay Grace po. Si Grace po, nung bagong senador yan, kaala mo, yan na future president eh. Pero kada bubuka, kada magsasalita, nahuhuli po kung gano'n lang yung pang-intindi nyo. Hindi ko po kayo kinakantsawan. Pero yung mas marunong pa, alam ko po mas matalino kayo sa maraming Pilipino. Being mga practical po kayo. Practical. Di ba? Practical yung paraan ninyo ng pagkilos. Yung Tulfo Justice, very practical.
Pero yung questionin ninyo, yung wisdom ng mga taga-Supreme Court, yan po, dyan po ang pinakamalaking kapalpakan ng kahit sino man. Okay, ito po. Matapos po na, hindi ko alam kung ito po ay July 29, July 30 ngayon. Oh. Nung na-realize po ni Richard Hyder yan na gusto siyang sampahan ng reklamo, ito na po ang sinabi. Sabi ni Richard Hyder, while it's true that the majority of our Supreme Court justices were appointed by the former president, it's unfair to make any automatic inference about their decision making. Ikaw nga yung nag-open up niyan eh. Kaya nga busit sa iyo yung mga abogado at dinimanda ka eh. Ikaw nga yung nagsabi na yung mga Supreme Court Justice, tama rin yan eh. Dapat may nakikipaglaban para sa Supreme Court. Okay. Eto po, isa pa po itong na hindi mo alam. Sinabi po niya, no, kakaupo pa lang, di po ba ang simula po ng pag-upo ng mga congressman, eto pong SONA. Sinabi po ni BBM sa SONA, na yung mga yung mga tungkol po sa ghost project na mga katulad ng flood control, di ba? Mga guni-guni. Sabi kaagad ni, mahilig pala mag-claim to ng tagumpay to si Sheljok, no? Sabi ni Sheljok, no, success and joint resolution natin na buksan sa publiko ang budget process. Success daw dahil sinabi raw na BBM. Kauupo mo pa lang, i-success ka na agad. Ibig mo sabihin, dahil umupo ka at sinabi mo yan, sa inyo galing yung mga sinabi ni BBM. Ang tindi rin ng hangin ito. Hindi ka pa nga nakakaupo na oras ka pa lang na umupo na congressman. Nagsona na. Ibig mo sabihin, yung sinabi ni BBM, dahil sa'yo, Sheljok, no? Yung atake niya sa mga ghost project, ikaw ang dahilan nun. Isa pa palang mahangin mo. Success daw yung joint resolution natin. Nabuksan sa publiko ang budget process. Dahil sinabi raw ni BBM, etc. etc. Mahangin din eh. Wala ka pa nagagawa. Success ka na. Wala talaga itong mga to. Okay. Isa po sa pinagmalaki ni Pangulong Marcos na pag pumunta ka sa ospital, wala ka nang babayaran. Tama, di ba? At tapos, eto na yung kaya ba ni Digong yan? Yung mga amuyong. 6 na taon si Digong. Nagawa niya ba yan? Na walang babayaran? Marami pong nagawa na ganun, di ba? True Bongo, yung Malasakit Center. Ganyan po yung ideya ng Malasakit Center eh. Wala nang babayaran. Pero matapos po ipagmalaki, pumalag po yung DOH. Sabi po ng DOH, no balance billing for 87 hospitals only. Sa 87 ospital lang po. Piling ospital. Kaya wala po naniniwala. Akala mo lahat na ng hospital, wala nang babayaran. Palakpak, wala nang babayaran. Yung pala 87 ospital lang ang walang babayaran. Ibig sabihin, piling-pili. Pagkatapos niyan, dahil konti lang na ospital, haba po ng pila dyan. Kung emergency, pipila ka.
Malamang nga sa PJs. Matagal na natin alam na libre sa PJs. Bakit po hindi kayo nagpapa-hospital sa PJs? Puno po lagi. Ito po ang pinakamalupit sa lahat na katwiran. Nagsalita na po ang pinaka naapektuhan. Kasi kanino bang project yung flood control programs? Hindi ba kay Secretary Manuel Bunoan ng Department of Public Works and Highways? Kamakailan lang, pinagmalaki niya, tagumpay daw yung flood control. Di mo maintindihan kung anong tagumpay dun eh. Tagumpay ba flood control dahil may baha? Pagkatapos po, ito po yung gustong ibalita ng mga mainstream media. TV Patrol. Pagbaha, kabilang sa mga problemang minana ng Marcos administration. Grabe, no? Ito po sinabi po to ni Secretary Bunoan. Nadatnan namin talaga na matindi ang pangangailangan natin sa pag-address ng flood control dito sa ating bansa. We did not inherit a bad process. Isa lang po, no? Pag po ba sinabi nyo na namanan nyo na yung baha, solve na po yung baha, wala kayong nalulutas kasi yung ugali ninyo, may baha ba? Namana na namin yan eh. Alam nyo, minana po ni Tatay Digong droga. Ang taas ng krimen. Pero sinabi niya ba, may krimen ba? Mataas ba droga? Maraming adik? Minana ko lang yan eh. Minana ni Tatay Digong na halos wala po napagawa. Si Pinoy na infrastructure, halos wala pong natapos. Halos walang nasimulan, halos walang natapos. Ano sinabi ni Tatay Digong? Sinabi ba ni Tatay Digong? Minana ko lang yan eh. Hindi na ako nagpagawa ng infrastructure kasi minana ko lang yan eh. Yung droga, hindi ko ginalaw yan kasi minana ko lang yan eh. Puta, pag lagi pong minana ng minana, pag yan lang po ang kakatwiran natin, wala po kayong karapatan maging pinuno. Minana ko lang yan eh. Bed of process ba minana ko? Bumabaha po sa Pilipinas nung unang panahon pa. No? Kaya nga si Tatay Digong, napakasimple po ng ginawa. Naglinis. Tignan nyo, hanggang ngayon, ganun pa rin po. Ano ang sabi ng pag-aaral ng DNR? Solid Waste Management. Yan po yung ginawa ni Tatay Digong, kaya mabilis po. Mabilis po. Bumabaha, pero mabilis na nawawala. Bakit? Practically. Ang pagtugon sa baha ni Tatay Digong, maglinis ng mga estero, maglinis ng Ilog Pasig, maglinis ng Manila Bay, maglinis ng mga waterways. Sa panahon ninyo nakaisip na magkaroon ng mga flood control projects? Trilyon ng halaga ng flood control projects. Huwag mo sabihin na minana mo yung baha. Lahat ng presidente may baha sa Pilipinas. Pero sa panahon ninyo, sangkatutak yung budget para sa flood control. Minana mo. Gusto mo lutasin, kaya ka nag-flood control. Tama o hindi? Kasi kung minana nyo, dapat minana nyo na rin yung solusyon ni Tatay Digong. Tinuloy-tuloy din nyo yung paglilinis ng walang katapusan. Si Tatay Digong po, hindi po tumigil sa kalilinis. Alam ko po yan, paulit-ulit ako rito, nagpupunta ako sa Divisoria dahil hanap buhay ko noon. Pagti-t-shirt,
Wala pong tigil yung dredging dyan. Walang ulan, ha? Walang nagaganap. Dredging, tinatanggal mga dumi, truck po ang nakukuha sa mga estero. Makita mo na naman, oh, yan, mga pinalalayas yung mga naninirahan sa estero. Tapos kakatwirahan mo ngayon nung kinantsawang kayo ng mga guni-guning flood control projects. Minanan nyo na yan. Problema sa baha. Lahat talaga mamanahin nyo. Sino ba may sabing umupo kayo dyan? Hindi nyo naman pala kaya trabaho nyo. Ang dami pong gustong maging presidente. Ang dami nag-apply. Malamang marami rin gusto maging DPWH eh. Nung nakita mo sana, ay may baha. Ayoko po, tatanggihan ko po. Bakit? Magmamana ako ng baha eh. Di po kalukuhan po yan. Porket ganyan ang katwiran ng pinuno, ganyan na rin ang katwiran nyo lahat. Hindi po magandang ano yan. May minana din naman ang problema si Tatay Digong. Minana niya problema sa West Philippine Sea. Anong minana niyang problema doon? Nakipagmatigasan si Pinoy. Yun yung dahilan kung bakit nagtayo yung China ng mga artificial island. Minana niya yan. Pero nalutas niya. Hindi niya sinabi, minana ko na yan eh. Nagkaroon for 6 years ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Kinatwiran niya ba na namana ko na yan? Hindi. Yung krimen, ang baba po talaga. Syak na syak nga tayo nung may massacre sa Bulacan, di ba? Ang tagal pong walang krimen eh. Sabay may nagmassacre sa Bulacan. Minana niya rin yun eh. Na dumudumi na yung Boracay eh. Sinabi niya ba, minana ko lang yan eh. Yung tubig sa Boracay nung panahon ni Tatay Digong, di ba? Ang dami na nung, ano ba tawag doon sa dumi? Oh. Kinatwiran niya ba, minana niya lang? Hindi. Pinalinis niya yung Boracay. Sinara niya. Kaya bad trip yung mga ganyang katwiran, minana lang namin yan. Anong klaseng katwiran yan? Okay. Ito po, matapos po nating malaman na si Magalong ay nagsasabi ng totoo. Kasi inakusahan nila na fake news eh. Ngayon po, kaya itong mga sinabi ni Magalong na 35 to 40% ang kickback ng mga lawmakers. Lawmakers ha? Sino po yan? Mga congressman at mga senador. 35 to 40% ang kickback from government projects. Pabulaanan nyo yan ngayon. Ako, Mr. President, sabi mo, imbestigahan. Simulan nyo yung investigasyon kasi merong panukala si Chis, di ba? Ano panukala ni Chis? Ipagbawal sa mga kamag-anak ng mga tao sa gobyerno ang maging kontraktor. Tama yun. Diyan nyo po simulan. Yung mga kontraktor ay kamag-anak o mismong mga tao sa gobyerno. Diyan nyo po simulan yung investigasyon nyo sa katiwalian, Mr. President. Kasi kung sila mismo yung kontraktor, saan ba makakatipid ang kontraktor? Sabi nyo, di ba? Ganito dati. Dati yung mga lawmakers, ayon kay Magalong, 35 to 40% ang kickback. Kung ang lawmakers mismo ang kontraktor, teka muna,
Bakit kickback ko 45% lang? Pwede naman maging kickback ay 100%. Wala naman nakakaalam. Sabi nga, ghost project eh. Mangyayari lang po yung ghost project. Ako suggestion lang, Mr. President, naniniwala ako sa inyo na dapat imbestigahan nyo yan. Pero saan kayo pwede magsimula? Magaganap lang po yung mga ghost projects kung may sabwatan yung kontraktor tsaka yung mga opisyal. Kasi, putya, may project kami, papayag ba ako na hindi kayo magtayo? Saan posible na maganap yun na pwedeng walang itayo pero walang papalag na lawmaker? Kung yung lawmaker, sila din yung mga kontraktor, di ba? Kaya simulan yan sa mga kontraktor na lawmaker. Baka gusto nila bagong gawa ng Diyos na Pilipinas. Thank you very much kay Noel Abalos. Yan. Yung mga lawmaker na kontraktor mismo, dyan masarap magsimula. Kasi yan yung biruin mo, wala ka nang kakausapin. Pwede na 100% na yung kickback. Wala ko inaakusahan. Di ko nga alam kung sino yung mga sinasabi ni Chis Escudero na may kamag-anak eh. Wala po akong kinalaman dyan. Wala po akong kilalang congressman o senador na may kamag-anak. Pero maganda pong simulan yan. Kung kakilala nyo po, kung may kakilala po kayo na isang congressman o senador na mayroong kamag-anak o mismong siya mismo yung kontraktor, pwede talagang simulan dyan sa kanya. Yung mga kontrata nila,